Puntahan po natin kung paano mag-calculate ng business tax pamula sa pinakasimple hanggang sa medyo komplikado. So, iyan po ay ilan lamang sa mga pinag-aaralan namin dito sa AMV Learning and Development Center para ihanda yung mga enrollees natin sa paparating na BCLTE na gaganapin naman po sa June 1, 2025, and that is less than 2 weeks away from now. Doon po sa mga nahihirapan sa BCLTE, huwag po kayo mawalan ng pag-asa kasi meron pang pagkakataon para kayo ay makapag-aral. So, kumuha na kayo ng calculator, kumuha kayo ng panulat at papel, and then sumunod po kayo sa ating pagka-calculate. But of course, bago tayo mag-calculate, meron muna tayong mga liliwanagin na mga guidelines, ano? So, share ko lang to sa ating mga profile, sa ating profile. Okay. Ang tamad ko mag-hashtag. Right. So, I think I'm also gonna share this with our GC ng mga inaalagaan nating estudyante, para yung mga hindi nakaka-attend, meron silang chance to participate. Okay. I think pwede na tayo magsimula in a bit. Hindi tayo magtatagal kasi para makapag-practice kayo, din kayo on your own. Okay, so simulan natin ha. Magre-review tayo ngayon. By the way, hello sa mga susante ko sa BCLTE review course. So 2 buwan po ang kanilang paghanda. At doon din sa mga enrollees natin ng final coaching course para sa BCLTE. Okay? So, pag-uusapan po natin yung isa sa mga sources of income ng local government units. At yan po ang local business tax. So pagdating po kasi sa local taxation, kinakailangan na alam natin paano ba kumikita ang ating local government units. Ang pinakamalaki pong source of revenue nila ay ang real property tax. And then sumunod po yung local business tax. No? Lalo na kung nandyan sa inyo yung mga head office ng mga corporation, kung meron mga plantasyon sa inyo, limbawa kayo yung nasa inyo ang plantasyon ng Del Monte or ng DOL, hindi yung Department of Labor and Employment. So, pagka nasa inyo yung mga head office na yan, tsaka yung mga plantation, medyo malaki yung kikitain. But anyways, let's take a look at some of the guidelines lamang. Uunahin muna natin yung guidelines para malaman natin anong pinagbabasihan ng ating mga calculation. So, dito kasi sa AMV Learning and Development Center, hinihimay natin lahat. Kaya makikita nyo sa slides natin, nakalagay Sources of Income Part 5 kasi hindi natin iniisang bagsak yan. Gusto natin naiintindihan, natatandaan, at papakinabangan ng mga estudyante natin. No? So, ang pinag-uusapan natin dito, sino ang magbabayad? Sino-sino ang liable? Magkano? Anong pagbabasihan? Meron bang discount? Kailan sila magbabayad? Okay? So, kung kayo po ay nakukulangan sa inyong paghahanda ng local business tax, local taxation, and mobilization of resources, which makes up 35% of your specialized area sa may BCLTE. May ongoing enrollment po tayo para sa ating final coaching course, which will start next week. So magsisimula na to ng May 20, that is a Tuesday. So pag-uusapan natin yung ating
specialized. Well, actually, yung general ability natin na ano yan, na asynchronous siya, nasa Google Classroom. And then everything else, yung mga specialized area natin like mobilization of resources, nandyan yung collection, nandyan yung management, 35% yan ng ating exam. So mahalaga ang calculations, no? Mahalagang malaman kailan ang deadline, sino magbabayad, may discount ba sila, ano ang pagbabasihan, is it percentage, is it a fixed rate, meron bang surcharge kapag late payment, may interest ba pag late payment, meron bang discount kapag prompt payment or advance payment, and which taxes do these apply to. Okay, so puntahan natin ngayon ang business tax. So, atin lang tong papasadahan. Puntahan natin yung mga rate. Okay? So, ang business tax po, kung wala naman silang pinapakita na graduated uh, tax table, ay maximum of 2% po yan ng annual gross receipts. Pag sinabi natin gross receipts, yan po yung kinita nila from the previous year. So, depende, no? Merong iba na quarterly ang payment, merong semi-annual, merong annual. Basta yan, dapat ay hindi lalampas ng 2% kung ikaw ay nasa province. Pero kung ikaw ay nasa city or nasa low municipality ka in Metro Manila, which is Pateros, pwede kang mag-charge ng not more than 3% of their income, gross income. So, pag sinabi natin gross income, lahat ng pinagbentahan mo. Kung ikaw ay bangko, lahat ng natanggap mo na bayad, pati mga dividend mo sa investment mo, kasama yan sa iyong income. Kung ikaw ay isang branch, lahat ng kinita ng branch mo. Kung ikaw naman ay isang insurance company, lahat ng premium na iyong natanggap. Okay? Siyempre, babawas mo dyan kapag meron ka ng dinisburse na funds pag may nag-collect. Okay, so at least 2% para sa province, maximum 2% sa province and maximum 3% para naman sa munisipyo. Depende po sa sanggunian kung meron silang graduated table at papakita natin sa inyo mamaya kung anong itsura niyan. Ito po ay optional. So pwede silang gumawa ng table nila, no? Parang may mga bracket. Pero yung mga na nakalagay sa bracket na yun, hindi pwedeng lumampas ng mga naka-indicate na rates na sinabi natin kanina. Paano naman kung ang business ay supplier, assembler, repacker, wholesaler, distributor, retailer ng mga essential commodities. Yung mga essential commodities, yun yung tinatawag nating mga kinakailangan natin to survive. Katulad ng lahat ng klase ng pagkain, whether raw yan, hilaw, processed, kung yan man ay inassemble, ni-repack, lahat po yan ay kalahati lang ang babayaran. So for example, yan yung mga bigas, asukal, no? Isda, karne, asin, patis, mantika, yung mga yan, no? Kasama din dyan ang school supplies. Ha? Lahat ng school supplies, kalahati lang ang babayaran. Whether yan ay ballpen. So yung mga nagtitinda ng school supplies, kalahati lang po babayaran yan. Kasama dyan yung mga simento, yung mga agricultural supplies, poultry supplies, kalahati lang po babayaran. Lalong-lalo na ang gamot. Kung ano man ang kinita nila at meron silang sisingilin sa kanila na 2%, kalahati lang ang kanilang babayaran. Okay? Yan So, maliwanag tayo dyan. Kasi pag nagbabasa na tayo ng ating mga problem statements, dapat mamarkahan natin yan. So, kung tayo ay isang assembler, wholesaler, repacker, distributor, lahat ng kinita natin, at least maximum 2% for province and maximum 3% for city. Pero, kung retailer tayo, ibig sabihin ng retailer, nagtitinda tayo ng tingi, yung binibenta natin, kung sino man yung bibili nun, gagamitin niya na yung binili niya. Halimbawa, 7-Eleven ako, retailer yan. Kung sari-sari store ako, retailer din ako. Kasi yung bibili sa akin, gagamitin niya na yung binili niya sa akin. Okay? Anong difference ng retailer sa wholesaler? Ang retailer, yung bibili sa kanya, gagamitin na or kakainin na yung binili. Sa wholesaler naman, yung bibili sa kanya, hindi niya gamitin yon, ibebenta niya yon. So, ang retailer, meron siyang discount. Bakit? Kapag ang kinita ng retailer ay 400,000, first 400,000 niya, maximum 2%. Pero pag sumobra siya ng 400,000, halimbawa, kinita niya 500,000, yung first 400K, tatax mo ng 2%. Yung sobrang 100K, itatax mo naman yan ng
1% only. Okay? So, meron siyang count. Alright? So, those are the things na kailangan nating malaman for now. At saka tandaan natin na hindi kasama nga petroleum products, mga gasolina. Hindi po yan sinisingil ng ating local government unit. So, tumingin tayo ng example ng isang graduated table para sa manufacturers. Okay? So, ito kailangang intindihin natin ng maayos. Nakalagay with gross sales receipts. Ibig sabihin, lahat ng kinita doon sa nakaraang taon. So, kung ang kinita mo ay less than 30,000, ito yung babayaran mo. Again, this depends on, actually not again, I haven't mentioned it yet. Ito po ay hindi fixed nationwide, hindi to fixed across the board kasi po depende sa LGU kung magkano ang sasabihin ng sanggunian na i-impose nilang tax, depende sa kinita ng business. Okay? So, kung meron silang graduated table, ito po ang pagbabasihan ng inyong tax. Pero pag wala silang pinakitang table, ibig sabihin po, magbabase tayo dun sa 2% for province and 3% para naman sa city. Okay? And then, tandaan natin, kapag ang isang nagtitinda ay both a wholesaler and a retailer, ibig sabihin, sa Baklaran, pag nagbenta ako dyan, usually, mga wholesaler ang nandyan kasi binibenta din nila yung binibili nila sa akin. Pero meron din akong mga bumibili sa akin ng tingi-tingi. So, I am a wholesaler slash retailer. So, if that's the case, considered ako na retailer. Which means, yung first 400K ko, itatax ko ng 2%. And then, yung sumunod na whatever is in excess of 400K, itatax ko naman yan ng 1%. Okay. So, punta tayo sa isang madaling example lang. Oh. So, hindi naman kasi tayo magtatagal. I just want to guide you on how you should interpret, how you should analyze itong mga calculation-related na problems. So, ang isa sa mga sakit nating mga Pilipino, pag nagbabasa tayo ng problem statement, nagmamadali tayo, pinapaspasan natin ang pagbabasa. And that's not going to help us because natataranta tayo, it already distracts us from what we should be understanding. So, typical na magti-take ng exam, laging nagmamadali. Hmm? Paano niya babasahin yan? Sabi niya, Marikina Exchange, a wholesaler of locally made leather shoes, earned gross sales of 500,000 last year. How much will their local business tax be if the ordinance imposed a 3% tax? Mahirap pong intindihin yan. If I were you, idadissect po muna natin yan, no? At i-highlight ninyo yung mga mahahalaga. If I were you, ganito po ako magbabasa. Marikina Exchange, a wholesaler, mamarkahan ko yung wholesaler na yan. Bakit? Kasi kapag wholesaler, ibig sabihin, hindi siya retailer. At kapag hindi siya retailer, wala akong i-consider na 400,000 peso cap. Mm. Tapos, ang ginagawa niya daw, ang binibenta niya ay locally made leather shoes. So, itong leather shoes na to, hindi ito essential commodity. So, ibig sabihin, hindi siya eligible for a discount. Sabi natin, kalahati lang ang babayaran pagka essential commodity. So, dito pa lang sa unang line natin, meron na tayong naintindihan. Wholesaler siya, hindi siya retailer. Leather shoes, hindi siya commodity. Okay. And then, ang kinita niya ay 500,000 pesos last year. Mahalagang maintindihan natin yan, no? Kasi kapag sinabi niyan 2 years ago, 3 years ago, meron ng penalty yan. Pero sabi niya last year lang naman, no? Sabi niya, how much would their local business tax be if the ordinance imposes a 3% tax? So ito rin, bibilugan ko rin to. Okay? And that's what I do whenever I answer the mock test. Dito kasi sa AMV, meron tayong mock test like this one. We have the BCLTE mock test 1. Ito, puro calculation lang to. And then we also have another mock test for identification. So, maganda na pinapractice na natin to ngayon pa lang. For us to be able to calculate yung business tax, meron po akong tatlong ipinapasulat sa mga estudyante ko, lalo na at kung merong nakalagay dyan na late payment. Pero kung wala naman, we just write the word BT, which stands for business tax.
So, ilagay natin dyan kung magkano yung kanyang annual gross receipt. So, pwede mong ilagay dyan yung 500,000. And then we simply multiply it to 3%. So, let's go ahead and try that. Oh, nandito si third. Sabi ni third, ang fuel, ma'am, is part of essential commodity. Hindi po. Yung cooking gas lang. Cooking gas. Okay? We don't charge local business tax to anyone selling or producing petroleum product. So kung nagbebenta sila ng kerosene, nagdi-distribute sila ng what do you call this, ng mga unleaded, meron silang gas station, hindi po natin yan tinatax. Iba pong tax ang kanilang binabayaran. Good question, third. Third is one of our students. Okay. So, 500,000 ang kinita times 3%. So, ang babayaran niya na basic tax is 15,000 pesos. Wala namang binanggit kung kailan siya nagbayad, no? So, ang tanong natin, kailan ba ang due date ng business tax? Ang business tax po kapag annual is on or before January 20. Okay? So, ang mga pinagbabasihan yan ay yung tax nyo from the previous year. So, paano kapag nagbayad siya ng January 21? Ibig sabihin yan, 1 month late ka na po. Ibig sabihin, meron na siyang interest. Okay? So, pag nagbayad ka ng January 21 to Feb 19, 1 month ka ng late. Pag nagbayad ka ng Feb 20 onwards, yan, nagbibilang na siya. Okay? O, ito. Marikina Exchange, a wholesaler of, o wholesaler ulit. So, hindi siya retailer. Locally made leather shoes. Hindi siya essential commodity. Okay? Earned gross sales of 500,000 pesos last year. They paid their tax in February of this year. Okay, so tandaan natin, February siya nagbayad. Sabi nga natin kanina, ang deadline natin ay January 20. February siya nagbayad. Diba? So, ganito yan. Medyo technical yan ng konti. Ang ating due ay January 20. Kapag nagbayad ka ng January 21 to February 19, that means 1 month ka ng late. Pag nagbayad ka ng Feb 20 to March 19, that means 2 months ka ng late. So, kailan ba siya nagbayad? February of this year. Hindi sinabi kung kailan. Oh, pag ganyang February, automatic yan. We consider it 2 months already. Okay? So, again, we will consider this as a 2 month penalty. Okay? So, if I were you, ilalagay ko na din dyan sa tapat ng February kung ilang months siya due. So, ilalagay ko dyan 2 months. Yan. Para pag nag-calculate ako mamaya, alam ko na kung anong gagamitin ko. Okay. So, late siya nagbayad. So, ibig sabihin, meron tayong kakalkulahin na service charge kung meron man at interest. Interest definitely meron yan. Magkano bang interest? Maximum of 2% per month po yan. Okay? So, ituloy natin. How much would their local business tax be if the ordinance imposes a 3% tax? So, i-highlight natin yung 3% kasi yan ang magiging basic tax niya. Tapos, meron din siyang 25% surcharge. Yung 25% surcharge na yan ay optional, depende sa ordinance. So, sila sinagad nila ng 25%. At meron silang 2% monthly interest. So, bawat buwan na late ka, merong 2%. So, ngayon, isulat na natin yung para sa basic tax. Ang ating kinita ay 500,000. I-multiply natin sa 3%. Gumamit po kayo ng calculator na sana yung ginagamit nyo ngayon, yan na yung gagamitin nyo sa June 1 para hindi kayo naninibago. So, our base tax is 15,000. Ano naman yung SC? Yan po yung service charge natin. So, saan magagaling ang surcharge? Sabi ko bang service charge? Surcharge. Okay.
So, dito niyan pagbabasihan. Kung magkano yung base tax nyo or business tax nyo, i-multiply niyo yan ngayon sa sinasabi niyang 25% surcharge penalty. Okay? So, ilagay natin dito ang 15,000 times 25%. 15,000 times 25%. So, this comes to 3,750. Last na, interest naman. So, ano naman yung interest? Yung interest will be 15,000 times, sabi niya, 2% per month eh. So, i-multiply ko to sa 2% per month times, ilang buwan ba yung sinabi nating late? 2 months. So, i-multiply natin yun ngayon. 15,000 times 2% per month times how many months? 2 months. So, we're talking about 600 pesos. So, ano ang ating total tax due? I-add natin to, ito, at ito. So, 15,000 plus 3,750 plus 600. So, ang dapat niya pong bayaran ay instead na 15,000 pesos lang ay 19,350. Okay? So, ang gusto ko pong i-share sa inyo, unang-una, pag nagbabasa kayo ng isang situational problem or situational text, huwag niyo pong babasahin ng mabilis. Kasi diyan naka-indicate kung anong gagamitin yung formula. Kasi can you imagine, paano kung sinabi niyang siya ay retailer? Tapos, napalampas nyo. Pag retailer, ang mangyayari niyan, iba ang kanyang calculation. Diba? Iba ang calculation yan. So, pay attention to whether the business is a wholesaler. Actually, pay attention if they're a retailer. That's it. Okay? So, paano malalaman kung retailer? Pag nagbebenta siya at sinabi niyang retailer siya, pag nagbebenta siya ng product. Okay? So, marami pa tayong example nito. If you want to join our 2-week final coaching course, mag-PM kayo ngayon sa AMV Learning and Development Center para po mahimay ninyo, unang-una, yung mga procedure, pangalawa, itong mga dapat tandaan, mga important dates to remember. Critical, no? Mga deadline, kailan ang due date ng community tax, kailan ang due date ng professional tax, ng business tax, and so on. Kailan dapat binabayaran ang tax on sand gravel, kailan dapat binabayaran ng idle tax, and so on. Okay? So ito, going back to business tax. Wholesaler siya, kaya wala tayong 400K limit. Leather shoes ang binibenta, kaya wala tayong 50% discount or hindi kalahati ang kanyang babayaran. Binanggit dito na magabayad siya ng February, which means hindi siya magabayad on time, which means meron siyang interest. Okay, question. Lahat ba ng tax ay may surcharge? Hindi po. Depende po sa ordinance. So, pagdating sa BCLTE, kung sinabi niyang merong surcharge, edi magkukwenta po tayo ng surcharge. Pero pag wala siyang binanggit na surcharge for the late payment, ang kukwentahin lang po natin ay ang interest. Again, pag hindi siya nagbanggit ng petsa for a specific month, we are going to consider na yung month na yun na yung pang late payment niya. Okay? So again, for you to calculate the business tax, total tax due, para sa late payment, make sure na ang inyong business tax naka-align doon sa sinabi nilang percentage tax nila. Or kung meron silang graduated table, yun ang inyong gagamitin. Ang service charge, ibabase nyo rin kung ano ang sinabi na percentage na fine. Okay? And ang interest, it is a maximum of 2% per month. I-multiply ninyo sa number of months na hindi po siya nakabayad. And then you add the business tax, the surcharge, and the interest. Okay? So sana po nakatulong yan. Please, please, please po para maipasa nyo ang BCLTE lalo na pagdating sa
mobilization of resources which includes the calculations, huwag po kayong magmamadali dito. Ang akin pong tip sa inyo, unahin nyo munang sagutan yung pinakamadali. Ano ba yung pinakamadaling sagutan pagdating sa exam? Yun po mga identification. Halimbawa, tinanong, who has general supervision over the LGUs? Alam mo na agad ang sagot. Yun ang pitasin mo. Pag tinanong niya, when is the deadline for paying community tax? At alam mong Feb 28 yan, yun ang sagutin mo. Ihuli mo ang calculation. Paano kapag nauna ang calculation? Pag buklat mo, calculation kagad. Don't challenge yourself. It's not the place to challenge yourself. Kasi when you challenge yourself, it means you are insecure. So kalmahan mo lang. Parang naglilinis ka ng bahay. Iwasan natin yung mentality natin na, unahin ko muna yung madudumi bago yung... Pagka ganyang meron tayong time limit. No? Kasi 3 hours yan eh. 3 hours and 30 minutes if I remember correctly. So, kailangan i-budget natin yung oras natin. Ano yung pinakamadali? Unahin mo yan. Pag may nakita kang calculation, lampasan mo muna. Hindi dahil hindi mo alam. Hindi dahil insecure ka. But because you are wise and you are practical. Unahin yung sagutin yung makakapag-save ng inyong energy, makakapag-boost ng inyong confidence, at makakapag-save syempre ng inyong time. Marami kasi ang nagsasabi na dapat titingnan lagi kung ilang oras na nakakalipas. I do not recommend checking your watch. I really don't. When you are taking the exam, what I recommend is just focus on what you can do first. Mag-focus ka doon sa kaya mong gawin ngayon na. No? Yung pinakamadali, pinakamagaan, yun ang unahin mo. Bakit? Kasi pag inuna mo yung pinakamahirap, stumbling block na kagad yan. Ang isipin mo kagad, "Ang hirap talaga ng exam. Ayoko na, di ba? Na-overwhelm ka na eh. So para hindi ka ma-overwhelm, doon ka muna sa pinakamadali. Para yung confidence mo tumataas. Or kahit mag-plateau siya, it's better kesa naman sinimulan nyo sa mahirap, yung confidence mo pabulusok na, hindi pa natatapos yung exam. Diba? So, number one, unahin yung sagutan, yung pinakamadali. Paano kapag calculations na? Unahin mo rin yung pinakamadali. Unahin mo yung walang deadline, yung walang late payment, di ba? Kasi kapag may late payment na yan, meron ng ano yan eh, may surcharge na yan, meron na siyang interest. At saka practicein yung mag-focus. Kailangan mag-practice kayo mag-focus. Ako, bilang 47 years old, I easily get distracted. Konting may makita akong isang number, it reminds me of something I have to do tomorrow. Pag may nakita akong isang letter, it reminds me of what I need to do in course development. Mga ganyang bagay, no? So, okay lang naman na nadidistract tayo, but what we have to learn, practice, and master is how to gain focus. How to refocus kapag nadidistract tayo. Kasi ako, sakit ko yan eh. Madali akong madistract. May ADHD ata ako. Madali akong madistract. Madali akong, what do you call this? Ma-thrown off my focus. No? So, ang atin pong pakiusap sa inyo, as early as now, mag-practice kayong mag-calculate. Ako, what I did nung madaling araw, kinuha ko tong mock test natin sa BCLTE. And then, tinry ko siyang sagutan mag-isa. Ako gumawa nito, pero sinubukan ko lang siya. I wanted to see kung kasya ba yung mga calculation sa booklet. Kasya naman siya. No? So, that's what I recommend for you to do. So, meron tayong mock test dito for BCLTE. Yan, no? Para masanay kayo. Kasi walang scratch paper. Para masanay kayo, no? Tapos yung mga tinuro ko sa inyo, yung mga shinare ko sa inyo na pwede nyo nang ilagay. Basta merong tax na pinag-uusapan, lalo na business tax, ganyan dyan. BT for business tax, SE for surcharge, I for interest, and then TTD, which stands for total tax due. So yan, practice nyo siya. Okay? So as you can see, ito, ginamit ko siya dito. Yan, o. Yan. So, meron akong basic tax dyan, may SC, may interest, and then merong total tax due. So, kasya naman siya. Kasya naman sa booklet, kayang pagkasyahin. So, yun ang maganda ng meron kayong mock test. Kasi nakakapag-practice kayo. Tapos, meron din siyang kasamang answer sheet para masanay naman kayong mag-shade. Diba? 'Di ba? So, kung may answer sheet na kasama,
matututo kayong mag-multitask. Makakapag-practice na kayo ngayon. Hindi kayo maninibago. So, kung may answer sheet, mas maganda. Okay? So, can you get the mock test? Yes. Actually, ang mga estudyante natin, meron kaming mock test na paparating this coming weekend. So, mag-mock test kami ng calculations, mock test 1. And then, there's gonna be another mock test. Live to lahat, ha. Hindi to yung pinadalahan ko ng mock test, bahala na kayo. Ako po ang nagpo-proctor sa mga mock test natin dito sa AMV. And then, ito, halimbawa, this one is a 60-item mock test. 60 items yan. And then, binigyan natin sila ng 90 minutes. Bakit natin hindi sinabing 60 minutes lang for 60 items? Kasi hindi realistic yun eh. Haba ng calculation. 'Di ba? Tsaka sa exam talaga, pag may calculation, aminin na natin, doon nabubuhos yung oras natin. Kaya nga ang advice natin, unahin niyo yung pinakamadaling identification. Para whatever energy and time you save, pati patience mo na nasisave mo, pwede mo siyang ibuhos doon sa calculation. Okay? So this is a 60-minute mock test and they have to answer this in 90 minutes. So if you want to get a copy, let us know. Or if you want to join the live mock test, gaganapin natin yan sa Zoom. Mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center. At maganda yung nasasanay kayo na merong time limit, merong proctor, para ma-develop yung inyong independence pagdating sa pagsasagot ng test question. Okay? So, paalala po doon sa mga gusto pang mag-participate sa ating review, wag po kayong mag-alala. Meron tayong final coaching course na gaganapin starting Tuesday next week. So, dyan po sa final coaching course na yan, kung hindi kayo nakapag-aral for the past 2 months, 3 months, it's okay. Kasi sisimulan na naman natin from the very basics. Pupuntahan natin yung fiscal management, local treasury office, pupuntahan natin ang collections, ayan, mobilization of resources, calculations, fund management, mga auditing, mga ESREs reporting, pati yung mga forecasting, no? Pupuntahan din natin yan. So, for those of you who are interested, mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center. Ito po ay 3,000 pesos, pero naka-sale siya ngayon. So, magkano ba natin si sale to? 50%. So, it's only 1,500 pesos. Tatlong slots lang po ang ibibigay natin for that promo. So, this is 3,000 pesos. But with the 50% discount, it is only 1,500. So, mag-PM kayo sa AMV Learning and Development Center para po makakuha kayo ng discount. And for those who would like to join our full mock test, meron tayong full mock test na gaganapin naman natin sa May 25. Yung full mock test natin, share ko lang sa inyo yung slides ha. So meron tayong tatlong mock test kasi. Mahalaga kasi na nasasanay tayo ng nagsasagot. Kasi yan ang mali ng marami. Sabi nila, nag-aral naman ako. Studying is never enough. You have to assess your nerves. No, yung brain cells natin, ano ang problema? Matalino naman talaga tayong lahat eh. Ang tanong, kaya ba nating mag-focus? Kaya ba nating kumalma pag nararattle tayo? So, meron tayong mga test-taking strategies and confidence-building techniques, memory-enhancing practices na i-share sa inyo para po maging effective kayo and productive pagdating sa pagsasagot ng BCLTE. So, magkakaroon tayo ng BCLTE mock test series. Meron tayong mock test 1 and mock test 2. Ang mock test 1 po ay 500 pesos at ang mock test 2 ay 500 pesos also. So, tag 500 pesos po yan. And then we have the full mock test which has 180 items and this runs for 3 hours and 5 minutes. So, 3 hours and 5 minutes. Yun pong ating mock test ay 3 hours and 5 minutes din. So, 8 a.m. to 11 a.m. Pero, tayo po ay magsasama-sama sa Zoom ng 7:30 in the morning. Bakit? Kasi meron tayong reminders. Anong unang sasagutan? Anong gagawin pag gusto mong palitan yung sagot mo? Anong gagawin pag nag-mental block? Anong gagawin kapag nalito? Etc. So, 7:30 tayo magsasama-sama sa Zoom. At yung mga pinadalahan natin ng hard copy ng mock test, saka lang po nila yan bubuksan. Kasi itong mock test natin na full,
pinapadala natin to ng hard copy dun sa mga magre-request. No? So kahit matanggap nila yan a day or two before, hindi nila yan bubuksan. Bubuksan lang nila yan sa oras ng mock test. Actually, may mga estudyante tayo, pag natatanggap nila yung hard copy nila, pinapadala nila yung picture sa atin. At proud silang sabihin na hindi nila binubuksan. At bubuksan lang nila kapag 7:30 na ng umaga. Okay? So, ito po ay 1,000 pesos. Actually, tapos na yung early bird promo natin. Pero since ito yung dinisplay ko, I push. For those who would like to join our full mock test para sa BCLTE, para magkasubukan na po ng tapang at talino, tala sa pagkakalculate, ayan, mag-join po kayo sa ating full mock test. I think we still have 30 slots left here. Pero for the promo, we will give 5 slots only, ha? So, 5 slots po para sa ating full mock test na gaganapin natin a week before your exam, which is May 25. That is a Sunday. Ang exam nyo po ay June 1. Okay? So, bakit morning time? Para ma-simulate natin na maaga kayong gigising, maaga kayong magsisimulang umararo. Okay? Para makondisyon na natin yung katawan natin, yung utak natin, saka yung puso natin para dyan. Para ready na tayong pumasa ng BCLTE. Para mapatulad kayo sa mga passers natin, ha? Congratulations nga pala sa passers ng AMV ng BCLTE for the past couple of years at nagpapasalamat kami sa inyong tiwala. By the way, makakasama natin next week yung ilang mga passers natin para ma-motivate din kayo at makapagbigay din sila ng tips. Ano po? At meron tayong mga passers from different regions. Region 2, Region 10, Region 4. Oh, meron nga pala tayong top 3 passer last year, no? So hopefully, he can find time to join us para ma-motivate din ang ating mga future BCLTE passers. Okay, so that's it for me. Sa ngayon, sana po nakatulong yung tips natin on how to answer local business tax questions. At magkita-kita po tayo sa review. By the way, mga estudyante ko ng BCLT, may pasok tayo mamaya, ha? I-announce ko nga pala yung oras natin. So mamayang gabi, ang ating additional class. And then doon sa final coaching natin, ang start po niyan ay Tuesday night. Maraming salamat po and kita-kits po sa review.